Kaya, next Samuel. First Samuel. Kaya, Panginoon, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Patuloy na naman natin sa mga nakakita sa inyong pangalan. Pagpapakumbaba mula sa aming mga puso. Hindi sa pagawarin po kami ang Panginoon. Dapat kami sa magbabahagi sa mga kabayan niyo kami tulungan ng Banal na Espiritu na siya po sa aming mga Israel. At sa lahat, hindi lang ito marinig namin kung tulungan din po rin ko kami kung paano namin papabuhay sa aming araw-araw na pamumuhay dito sa mundo. Hindi, pangunahin na kami sa mga sa pangalan ni Jesus. Ayun naman, pag-ibig naman sa atin yung last Sunday, di ba? Iyan naman, title lang naman niya is si David at si Goliath. Basahin ko yun. 1 Samuel chapter 17, verse 47. At makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabatak sa iyo. Kaya Yahweh ang laban nito at bibigay niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Lumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamahan ito sa luwa at tumaw ng bato roon. Si Goliath ay pasugsog na bumagsak sa lupa. Lalo nga ni David sa Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang baka. Patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, pinugot ang tabak ni Goliath mula sa susukan nito at pinuhutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang panginahin ng David, sila sumusyo ang mga kawalang Israel. At kuda, binago nila ang mga Pilisteo hanggang sa mga. Kung may pagpasok ng David, naghambalang sa daan ang mga bangkay ng mga Pilisteo mula sa Sarim hanggang sa Gata. At nang magbalik ang mga Israelita mula sa buhat sa paghabol sa mga Pilisteo, dinalugog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng mga Pilisteo. Dinala ni David sa Jerusalem ang Goliath, ngunit inuwi niya sa kanyang tolba ang mga sandalan. Sabi naman natin yung kwento nito. Pamilya naman kayo rito, nabasa niyo na ba ito sa buong Bible? Goliath. David at Goliath. Mga Kaya Sunday school, alam ko no? So ito yung mga kwento rin noon. So, familiar sa atin ang kwento ng buhay ni David, isang batang pastol. Yung kanyang naging buhay kasi, ang mga Israelita, yung talaga yung parang pinakapangunahin ng buhay nila. Yung pagpapastol. Kaya kung naalala ninyo yung kwento no, sa Egypt, pagpasok nila ng Egypt, gahapon nila. Ang bili ni Joseph doon sa kanila, kasi pag tinanong kayo ng paraon, sabihin mo kami mga nagpapastol lamang. Kasi yun yung pinakapangunahing trabaho talaga ng mga Israelita. So makikita natin kung paano nakasa si David bilang isang pastol. Ano yung kanyang mga pinagdaanan yung time na nagpapastol siya. Sino yung mga nakakalaban nito. Yung mga oso, mga leon. So kung titingnan natin mabuti, parang ang hirap palabanin yun. Kasi yung leon, pag sinakbal ka, ang sakbal agad sa'yo sa liig eh. Pag napapansin niyo yung sa mga palabas sa TV, yung pag nagahan sila ng mga hayop, di ba? Sa leon, ang hunter sa kanila, hindi yung mga lalaki leon, yung mga babae. So pag sinakbal nila yung prey nila, sa leg agad ang tira, di ba? Para patay agad. Sa bato at saka dito, Ganun katindi. So si David, hindi yun natoso. Yung pinapatay. Tapos batang paslim. Para kung isipin natin, ang hirap na no? Kasi ilang tupa yung kanyang pinapatayan, tapos mag-isa lang siya. Pero alam niyo ba yung sling siya? O yung, kaya naging ano yan eh, isa yan sa mga sandata ngayon ng Israel. Yung pinatag na sling siya, tsaka yung Iron Dome. Tapos, nung panahon naman ni Joshua, sa Pentagon, sa Amerika, inadapt nila yon yung digmaang ginawa ni Joshua sa Jericho. Kaya meron silang tinatawag na ano, yung parang ang pangalan nung taktika nila, Joshua tactic, parang ganun sa Pentagon. Ginagamit ng Amerika yun. So ganun katindi ang mga Israelita. Talagang ano sila, magdirigma eh. Kasi ngayon, paglabas pa lang nila ng Egypt, sabing ganun yung description sa kanila. Para silang mga mandirigma na hanggang lumaban sa digma. Ganun ang mga Israelita. Kaya pansin nyo hanggang ngayon, hindi sila matalo-talo sa digma. Noong 1967, di ba? 6
6 days war. Ilan ang kalaban nila? 6 na bansa. Pero lahat yung pinanong. 6 na araw lang. Walang casualty sa Israelites pero ang daming patay sa mga kalaban. At ang daming nasirang mga armas, mga tangke, aeroplano yung kalaban. Pero sa kanila wala. Ganun katindi yung pag-protect ng Lord. So si David, ano yung kanyang sikreto? Bakit napagtatagumpayan niya yung mga bagay nito? Ang ganda kasi nung sinabi rito, ay dito kuban siya ng Espiritu ng Diyos ng oras na binuhusan siya ng langis. Diba? So, naalala ninyo nung tinanggap natin si Cristo bilang ating Panginoon. Ano daw yung first gift of salvation natin? Yung first gift of salvation natin, yung Holy Spirit. Yun kasi yung selyo natin, yung Holy Spirit. So yun yung selyo natin sa araw ng katapusan na bago palikay ng pundasyon ng mundo, pinili niya na tayo. So parang si David, diba, ang daming iniharap sa mga kapatid, si Eliab, si Aminadab, pero hindi yan, sabi niya ng Diyos kay Samuel, huwag mong tingnan yung panlabas. Pero pinili si David. So kung ito, kumpara natin ngayon sa ating buhay Kristyano, ano rin parang ganun din, pinili na tayo before the foundation of the world. Pinili na tayo ng Panginoon. So basahin niyo yung verse na yun, yung binuhusan ni Samuel si David ng langis. Binuha ni Samuel ang sungay ng sisidla ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang at nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakan niya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. So sa English version, sa NASB, sabi ganun, and the Spirit of the Lord rushed upon David from day forward. So yung Spirit ng Lord hindi na nawala sa kanya. So same sa atin din, sa Christian, tinanggap natin ng Panginoon Jesus. Yung seal of the Holy Spirit, hindi na nawawala yun. Kaya marami nagtatanong, nawawala na yung Holy Spirit. Buhay ng Kristyano. Old Testament, Nawawala, di ba? Umaalis. Pero sa atin, hindi kasi sinelyo na tayo. Patak natin yun. Kaya yung Diablo, kilalang-kilala tayo. So, sabi ng Ephesians 1:4 and verse 13, sabi nga naman, kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos yung marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na pinangako ng Diyos bilang tatak pagkahirang sa inyo. So, tatak natin yun. So, yung inaral natin yung Sunday, yung apat yun, di ba? Number 1, yung consecration. Ano ba ibig sabihin ng consecration? Ito yung parang pagtatalaga. Kumaga, pinalaga na tayo, na sa Diyos tayo, na wala nang pwedeng umagaw sa atin. At bilang mga pinili o pinalaga ng Diyos, mamuhay tayo na ayon sa Kanya, ang ating mga buhay ay hindi na sa atin. Hindi na tayo yung may-ari nito kasi pag-aari na tayo ng Diyos, pag-aari na tayo ng Kristo. Sabi sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na pinili sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Pero niyo, naghandog siya ng buhay para sa atin. Kaya yung buhay natin, hindi na ito, hindi na tayo ito. Kasi nasa atin na si Kristo. Kaya yung ating gawin, yung ating pananalita, yung ating pag-iisip, yung ating pag-ilos, yung ating galaw, ibang-iba na doon sa mundo na dating ginagalawan natin. Dahil na kay Kristo na tayo, yung buhay natin, hindi na ano tayo, yung sinasabi nga, like and soul. So ito kung magiging tunay na puso natin bilang mga anak ng Diyos. Ito minsan, kung naiingano pa rin tayo, may time lumalabas yung ating nature. Diba? Isang bruho tayo. Lumalabas pa rin yung dating ating katauhan eh. Pero ang kagandahan kasi nga, may Holy Spirit. Tinutumbik tayo, mali yan. Tinuturuan tayo. Alam natin yun, pag nagkamali tayo, di ba? Tinutumbik tayo ng Holy Spirit ng mali yung ginawa natin. So, kaya yung buhay natin, kapalaga na tayo sa Diyos. At hindi na yun maaagaw sa atin. Sa Kanya na tayo. Then number 2, yung courage o yung tapang, katapangan. So, sa pagharap ni David sa mga hamon ng buhay, ang pagbabantay niya sa mga tutupan na halos buhay niya ang nakataya, kapag may mga leon at oso na gustong lumapas sa mga alaga niya, hinaharap na ito ng buong tapang na ang tanging gamit lamang ni David ay yung tirador. Diba? Yung tirador nila, hindi yung katulad ngayon na may manggo na pinatawag. Pero no, yung noon, iniikot, slingshot. Sinubukan ko minsan yun eh. Yung kabataan natin, kung ano kaya gamitin ito? Di bumili ako ng balat.
Tapos nilagyan ko ng, tali. Sinubukan ko. Kailangan mo palang aralin talaga yun. Kasi babalik pala sa'yo yung bato. Pero tinigil yung gano'n, pag ganun ko, bumalik sa akin, tumama. Sa ulo, di ko na inulit. Pakaling nililong mo, no? Oo. Dahil yung kalaban ng taga-ilog, sa taas, yun ka. Kung ano pala yun, kailangan mong aralin talaga siya. Hindi siya basta-basta. Hindi katulad ng, kahit yung tirator na ginagamit natin pag maliyan ang tira mo, di ba? Yung bato, maano rin sa'yo, babalik sa'yo eh. Doon ako hustler, yung sa gano'n, kasi naninirador ako ng iyong ko. So, sa ating pang-araw-araw na buhay, marami rin tayo mga hinaharap na pagsubok. So, mayroon akong gusto i-share sa inyo, kung nabasa na rin, kasi marami na rin nabasa. Si Sasha Escaliario, isa sa kapatiran natin sa Fox. So, nag-post siya sa Facebook, nakakapit niya tayo. Binasa ko yung kwento, grabe. Siya, yung balo. Kasama nila Ayet. Ganyan, no? Sa ano? May anak na dalawang lalaki. So, ito yung gusto ko i-share sa inyo yung buhay niya kasi na-challenge ako dito sa kwento ng buhay niya. Napakaganda. English to, no? English. Kasi galing niya mag-English eh. Wala nang asawa yung ilan. Masahin ko sa inyo yung kanyang istorya na pinost sa Facebook. Sabi niya rito, I have a story to tell and an appeal. The picture taken last November of 2023, down on your lips, my eldest son, Jeff, age 33 and diagnosed with liposarcoma stage 3, cancer, year 2021. The only treatment is through surgery. In 2 years' time, he underwent surgery twice, 2021, so 3 beses, just twice in 2023. And his latest CT scan October 2024 has shown large tumors again on his tummy. And little ones na spread to his lower right lung. Maalat na. With that result, 4th and 2 operations need to be scheduled as of this November. This month, no? Kaya maano na siya. Ma-opera. The picture on your right taken few months ago is my youngest daughter, Chloe, age 20, diagnosed with high-grade non-Hodgkin lymphoma stage 2. So, yung isa namang anak niyang babae. It was only 3 months after his brother's last operation when she fell ill. Their treatments are through radiation and chemotherapy. As of the time I am writing this story, she is supposed to be having her 6th cycle of chemotherapy, but has been postponed for a while because she developed pneumonia and needs to be treated first. So, hindi talaga pwedeng pag nagka-pneumonia. Delikado, makamatay yung pasyente. So, my very own words seems like on the surface of the black hole. I feel like I cannot escape or rest anymore from many trials that come my way. From the force that almost led me to drift away from my faith in God, before and after my husband died in 2017, tests and trials came simultaneously. I kept on murmuring, saying life is so unfair. Why I am dealing with this alone? Can I be happy like others for a while? Asking God so many whys, and started to solve problems my ways. Bigat, no? Only when I confirmed that my youngest daughter had the same critical illness like his brother, I began to thank God in praising instead of again questioning the Almighty. Why and when will my trials end? In the past, I may say I trust Him but had doubts and again had my ways to sort things out. Now even with a heavy and fierce heart, I started to completely put my trust on Him. Bahala ka na Lord, hindi ko na po kaya ito. Ang hirap-hirap po. Ang gagawin ko po ay alagaan sila. Ito na po ang bahala sa lahat. Bukod sa hirap ng kalagayan nila, alam mo pong wala rin kami kakayahang bayaran lahat ng mga gastusin sa pagpapagamot nila. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng mga unos sa buhay kami. Pinuha niya yung first Matthew 11:28. People who knew story keep on telling me what a strong person I am. How I deal problems with ease. If only they know how like a wounded warrior I am inside. How I cried out to God and plead to heal my children. Only God's grace and my friends, relatives, brothers and sisters in Christ, is supported by family with prayer, and in any ways,
But then I was able to become, of which I am truly grateful, truly enough to His promise in Philippians 4:7, the peace of God which passes all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Paano yan? Saan ka kumukuha ng pambayad sa ospital? Sa mga procedures, laboratories, sa mga doctor's fees? Truly, His name is Jehovah Jireh. I am really in awe how He provides all the time. God will never abandon His child, and I am blessed I am His own. If I don't have Christ within me, I will really fall into the big black hole. Thank you, Jesus, for saving me. To anyone who doesn't have personal relationship with God, what I want you to know is this: God loves you. Even when we are all sinners and condemned to eternal death, He still loves you and wants to restore our personal relationship with Him. You only need to say a prayer. Admit that you are a sinner and that you believe Jesus is God's Son who died for our sins and rose again. Confess Jesus, the Lord of your life, and commit yourself to a life following Jesus. I did that prayer when I was a child. I did, sabi nila. My children too, even if we experience pain in many aspects of our lives, one day, we will all go to a place where pain doesn't exist anymore but only gladness and full of pleasure forever. Sa langit na yun. To the believers, you know, when you accepted Christ as personal Savior, you will not only experience joy and peace. Instead, there are heartaches, confusions, bumps along our way. We may not fully understand, but everything to our own good. For a purpose, do not shoulder the weight alone. Take His yoke and follow Him. We have a loving Father, the Prince of Peace, our Emmanuel. God is good all the time. I hope and pray that the story be a blessing to others, a comfort, and most of all, many will accept Christ as Savior, personal Savior. To end, please pray with me. This may sound too big to ask God, but I want to ask like Jabez did in 1 Chronicles 14. The prayer is, God, I pray for sponsors who will send my children to the best doctors, hospital, who will be here in our country and abroad. As our greatest physician, use them as instrument of yours. Let this big scary sin, cancer, those parentheses, be removed from their bodies and only the omnipotent capital C, Christ, remains. God, you know my heart. I trust in you. Thank you in advance in Jesus' name. Amen. So yun yung kwento niya, no? Nag-church mo? Oo. Ganagaya ko na nasawa yun. Kung tingnan natin, no? Nung binasa ko yung kwento na to, nandito ako sa sarili ko. Pero tuloy niya ni brother 60 nung nakaraan. Nandito ako sa sarili ko kasi tayo, ano ba yung problema na kinakaharap natin sa buhay? Diba, kung doon parang simple eh. Pero ito, hindi pang karaniwan yung sa kanya kasi dalawang anak. Kasi 2017, namatay pa yung asawa. Pero sabi ng Psalm 68 verse 19, sabi niya, purihin ang Diyos na ating tagapagligtas na nagdadala ng ating mga pasanin. Kaya kung ganun tayo kapalad, kasi may Diyos na pumapasan sa ating mga pasanin. So yung burden natin, lagi natin ibigay sa Diyos. Kasi sabi nga niya, meron tayong tagapagligtas na pumapasan lagi ng ating mga pasanin. So, kaya yung mga bagay na imposible, yung mga bagay na hindi natin kaya, walang imposible sa Diyos eh. Kasi nakakaya natin. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And then Romans 8:27, all things we are more than conquerors through Him who loved us. And then 1 John 5:4 verse 5, for whoever has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Yung pala yung magpapatagumpay sa atin laban sa mga ulos ng buhay. Ano yun? Yung ating pananampalataya. Who is the one who overcomes the world, but the one who believes that Jesus is the Son of God. Pero dapat yung pananampalataya yun, sino yun? Naniniwala ka. Kasi Kristo yung anak ng Diyos na sinasampalataya. So, number 3 tayo, yung commemoration, yung pag-alala. So, sa pagharap natin sa mga hanyo ng buhay, pinahayaan ba natin kailanganin na kasama natin ng Diyos? Kasi agad yung ating pupunta at lalapitan. O kapag hindi na natin kaya, hindi na natin siya maalala. Diba? Minsan may mga ganyung senaryo eh. Yung pag okay pa, pag hayahay pa ang buhay, hindi maalala ang Diyos lalo na pag puro blessing yung nararanasan. Pero pag dumadaan na sa totoong laban talaga ng buhay, doon lang lalapit sa Diyos, doon lang naalala yung Panginoon. So nawa, hindi ganun yung maging atin siya.
1 Samuel 17:27. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa kuko ng leon at oso, siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng mga Pilisteo. At yun yung tiwala ni David. Kaya kong gapin ito eh. Kasi nga, isa kanya yung Spirit ng Lord eh. Dahil naman siya ng Panginoon eh. Sabi ng isang quotation, ang taong may tamang puso ay may tamang tugon pagdating ng Panginoon. Sabi ng Panaghoy, yun nga yung tinangka natin kanina sa chapter 3 verse 21. Ngayon man, nanunugbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamahal. Kahabagan mo ay walang mapangkal. Ito ay laging sariwa bawat mga. Katapatan mo ang pagkatapos. So, makikita natin na yung pag-ibig na Diyos ang hindi nagmamahal. Hindi nagbabago yun. Sabi sa Hebrews, diba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya yung pag-ibig na Diyos sa akin, hindi magbabago yun. Walang kapatnay, laging sariwa yung bawat umaga. Mararanasan mo yun sa akin. Kaya lagi nating papaalalahanan yung ating mga sarili. Doon, may Diyos na kasama natin, anumang pulos ng buhay. Okay, ang huli natin yung Congress. Ito na yung mananakot. So alam naman natin kung paano sinakot natin David yung mga maraming bansa sa kanyang paligid. Ganun katindi ang pag-ahari ni David. Kaya sa buong buhay niya ay maraming digmaan ang pag-ibinarap sa kanyang palulit. So ilagay natin yung ating sarili sa kasalukuyang panahon sa ating mga personal na buhay. Wala tayong digmaan na hinaharap tulad kay David. Patayan. Kasi digmaan patayan. Walang patawad yan kahit bata na. So ang digmaan ang na sinasabi ng Bible, ano yun? Flesh and blood. Yun yung digmaan na hinaharap natin ngayon. Sinasabi sa Ephesians 6:11. Kaya ano sabi ng payo ni Paul, sabi niya sa Ephesians 6:11, put on the full armor of God so that you will be able to stand here against the schemes of the devil. Suto natin yung buong baluti ng Diyos, yung full armor. Para mapaglabanan natin yung atong mga panglindang pagdaraya ng araw. So yung battle natin ngayon, mas matindi kasi we are struggling sa kasalanan. Tayo namin pag-battle sa kasalanan. Lalo na kung meron tayo ng habitual sin. Diba, sa isip natin. So dahil nandito pa rin tayo sa ating human nature, ng mga kasalanan, kaya araw-araw may digmaan tayong ginagawa. Huwag kang palalay sa problema kung di daigin mo sa panalangin ang problema. Hindi ko nakakalimutan lagi sinasabi ni Pastor ko, tuhurin mo. Diba? Tuhurin mo. Yun ang turo niya lagi. Ano man yan, tuhurin mo lang. So, si David, pag siya nananalangin, yung tinatawag na imprecatory prayer. Ano daw yung imprecatory prayer? Sabi nga doon, ang imprecatory ng panalangin, isang panalangin na humihingi sa Diyos, na mag-atol o sumpa o kapangaman sa mga away, isang may tuturing na kaaway ng Diyos. Ang mga imprecatory ng panalangin ay matatagpuan sa mga away. Sa Hebreong Biblia, at itinuturing na bahagi ng Hebreong Christianic kasulatan. So ang ilang mga halimbawa ng mga salmo na nanunuya ay pinamimigay na ng mga awit sa 5, chapter 6, chapter 35, chapter 69, and Psalms 109. Imprecatory, yun yung parang nananalangin ka na, Lord, yung mga taong ito. Kasi alam niyang masama yung mga taong ito, Lord, ipaghiganting mo ito. Ganun yung prayer ng David. Naalala niyo yung nag-rebelde si Absalom. Imprecatory prayer yun, inaano niya, Lord, yung mga nag-rebelde, yung mga nag-usahin, pag-usahan niyo sila. Ganun mag-pray si David. Anak niya yung siya Absalom, di ba? So, ang battle natin, saan nagsisimula yan? Dito sa isip. So, yung mga bagay na pinapasok natin dyan madalas. Ano yung mga bagay na pinalagay natin sa isipan natin? Pollution ba yan? Sabi ng Lord, di ba, sa Romans, renew your mind. Kasi yung, bakit renew? Kasi yung isip natin, maraming bahagi. Isa nga, yung isip natin, may sariling isip eh. Na-experience yun, yung isa nananalangin dyan, biglang may pumapasok yung isip mo. Mas nawawala ka ngayon sa prayer mo, sa focus mo. Literal mind. At saka Kasi nga, yung ako na-observe ko sa sarili ko. Parang yung isip ko, may sarili rin sa isip ko. Nang may papasok na iba, tapos nawawala na yung isip ko, mag-iiba na siya. Kasi kayo, minsan may time nakakontrol yung isip natin. Di ba, totoo yun? Kaya bakit sinasabi ng Bible? Kasi
daming pumapasok dyan, maraming polusyon. Magbukas ka lang ng cellphone mo. Ano na Oo, kagad doon makikita sa mo. ng bayan, boss. Kung alam mo yung Manood ka alam ng mo yung YouTube, Yamaha, manood pa yung punta ka bayan, sa Instagram. Marami nagkakayaan. Mga ganun. So kaya, Oo, ano parang meron tayong parang nabigyan. Dito ako magtatapos sa West Thessalonians. Chapter 4. Ito yung naging topic namin nung nagkaroon kami ng bahay ng grupo namin sa Kasi dalawang Kasi meron isang libro na How to Control Your Mind. So kung paano mo rin babantayan yung isip mo. Kasi pag hindi ka naging maingat, Pero may sarili isip mo mo. ano kung tago ng Kahit na hindi mo na buksan yung TV, hindi mo na buksan yung cellphone mo, yung mga bagay na na-store mo na dyan, hindi na nadidinig yun eh. Hindi nadidinig yun ang pag-gamit ng isip. Yung isang part ng brain natin na tinatawag na amygdala, yun yung parang, ano natin, hard drive ba yun, yung sa ano, yung data memory na doon. Kaya minsan, kahit yung kabataan natin, naalala pa natin, yung pumunta tayo ng puno, pumunta tayo sa ganito, kasi naalala natin, yung kaibigan natin. Yung kumbaga, vivid pa rin doon sa isip natin yung mga pangyayari, di ba? Yung alam mo pa kung ano yung ginawa ni gano'n, Parang sa kubo. ano pa rin sa akin yun, malinaw pa rin yun eh. Yung pag maglalakwa kami, pupunta kami palengke, tiniisang dakot ng kamay dun sa bigas. Kasanayin po namin, ang dami. Yung mga ganon. So, kasi yun yung part na yun ang amygdala, lahat yan naka-store. Kaya bakit yun yung sinasabi ng Bible sa amin, i-renew natin yung ating isip. Sabi dito sa West Thessalonians, chapter 1, after the Bibles, ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakita natin sa tayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sana'y lalo pa rin yung pagbutihin ang inyong pamumuhay. Ano pangalan mo ba? Pamumuhay sa ayon sa inyong natutuhan sa akin. Upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuwang buhat sa Panginoon Jesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at tumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasa ng mga na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantalahan ang inyong kapwa. Huwag ninyong gagayain sa anumang tao. Sapagkat mahigpit na paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganyan. Tulad ng sinasabi namin, at pinatotohanan sa inyo ng Panginoon. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang ayaw sumunod sa katuruan ito, ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos siya nagkakalog sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. So kapag nilalabag natin yung mga bagay na ito, kanino tayo lumalabag sa Diyos. Kasi siya yung nag-aano sa atin. Kaya si Paul, gano'n siya magtukpok ng turo doon sa mga kapatid na. Kaya ito dapat yung maging pamumuhay ninyo. Siguro kung nabubuhay lang si Paul, mag-aano na tayo eh, magpuputusan tayo lahat eh. Kasi maraming matigas ang ulo ng Krisyano eh. Diba? Kung nandito lang sa panahon natin si Paul, Naman tayo ngayon, nasa matigas ang kung mag-principle sa pulpit, maraming may stumble. Kasi ganun siya, kaya sabi niya, yun yung inaano niya. Ako na-review ko dito eh, yung dito sa tungkol sa mag-asawa. Ano ba, hindi lang pala yung pagkat nagsisex kayo, baka mamaya yung ginagawa ng pakipag-sex sa asawa mo, kasamang kahalayan, mali pala yun. Oo, kasi kaya nga ating pinamamin sa sa bagay, ako ng parang ito nakakalas sa sige. Kasi kung sabi mag-asawa, manunod kami ng Paul, kasalanan ba yun? Sabi ko, oo. Kasi bakit mo inaasa din sa panunod mo? Gagawin ka. Bakit mo din inaasa yung pagmamahal? Kasi sa Diyos, kung niniwala kayo asawa, magbibigay ng Diyos, tapos yung intimate nyo ay kalugod ng Diyos, nabayasa. So, minsan yung parang nakapanood ka lang, binakita ka, nag-init, di ba? Kasi nayang na ibilis ng mali. Yung sinasabi ni Paul sa Corinthians, di ba? Dapat napagkakasunduan ninyo mag-asawa. Yung uusapan. Hindi naman, mas mabuting manalangin na lang kayo. Sabi nga nung
kasama ko, kahit ba manood ka ng nagpukontak na painting sa ay, hindi na. Hindi na. Tinanggal ko na yung shipping at saka yung check. Tinanggal ko na siya yung check ko. Tapos na, yung kailangan malinis na malinis yung Kasi kung may asawa, okay lang yun. Oo. Walang asawa. Kaya nga, Dapat natin kumbaga nga, hindi na nga naman tayo, kaya kinalimutan na. Hindi kagaya mo, marami kayo niligawan na balo, kagaya natin sa maling